Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy po ang pagbati ng Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Napakadakilang panahon at pagkakataon na ang ating pag-awit, mga kapatid at mga kaibigan, ay tunay nga na kinalulugdan yaong ating inaawitan. At napakadakila, mga kapatid at mga kaibigan, na ayon sa mga bagay na nasusulat sa ating pag-awit, tayo ay mayroong dakilang hari ng mga hari na ating pinag-aalayan ng ating mga pag-awit. At ang ating pag-awit, mga kapatid at mga kaibigan, ay tiniyak din ng mga bagay na nasusulat na ito'y ayon sa kanyang katuwiran, kung kaya't tayo na umawit sa kanyang pangalan ay kalugod-lugod at niluluwalhati niya sa kanyang banal na lukluban. Sino ang ating inaawitan at ano ang ipinapahayag natin sa ating pag-aawitan at sino ang umaawit sa Panginoon? Mga kapatid at mga kaibigan, sa angkan ni Haring David, nahayag sa atin ang hari ng mga hari, ang namatay sa krus alang-alang sa ating kasalanan at nabuhay na maguli sa ikaliligtas ng bawat isa na sumasampalataya. At saan naroon ang hari ng mga hari? Mga kapatid at mga kaibigan, gaya ng nasusulat, gayon may ilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sayon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't nakagagalak na ating tanggapin buhat sa karunungan ng Panginoong Diyos na ang ating pag-awit tunay nga na kinikilala ng dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, patuloy natin itaas ang dakilang pag-awit ng pagpupuri at pagluwalhati sa hari ng mga hari sa ating Panginoong Jesucristo at ipahayag natin, mga kapatid, You are the King of Kings and Lord of Lords. Ating pahayag, mga kapatid, You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our host, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost, that we praise, we praise. we praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name, Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Patuloy tayo mawit ng may buong kagalakan, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Awitin natin may buong kagalakan, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace
glory. Unto thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto thee, O Lord, will I sing. Nahayag ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na bayan, kaya ating ipakilala at ipahayag sa banal na bayang hirang. Ipahayag natin mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga trupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Patuloy tayong magpuni, magpasalamat at dumalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat ng lumalang ng langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, itinatas namin sa iyo ang dakilang pagpuri at paghiwalhati sa iyong banal na luklukan, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po, Panginoon, sa nagtakda ka ng isang dakilang panahon at pagkakataon upang ang iyong kaluwalhatian ay maihayag sa buong sanlibutan. Sa pamamagitan ng iyong banal na bayan na ginagamit mong dalisay na kasangkapan, ikaw ang namamagitan sa bawat labi ng mga banal na nagpapahayag ng katotohanan na ang aming Panginoong Jesucristo ay namatay para sa aming kaligtasan, na buhay na maguli upang ipakilala sa aming lahat ang larawan ng buhay na walang hanggan. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat ito'y nakatakdang bahayag sa buong sanlibutan, kung kaya't patuloy ang aming dalangin sa iyong banal na luklukan, na patuloy na ikaw ang magitan sa iyong mga lingkod na ginagamit mong dalisay na kasangkapan upang sino mang makarinig at sumampalataya, tunay nga, Panginoon, na tanggapin ng dakilang putong ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa iyong dakilang panuhala at kapamahalaan, tunay nga, Panginoon, na walang sino man ang makakahadlang, kung gaya't binarapat mo ayon sa iyong dakilang kapamahalaan ngayon sa panahon ng kawakasan, na maihayag sa anumang paraan ng iyong kaluwalhatian upang tawagin mo na ang bawat isa na magiging bahagi ng iyong banal na bayan. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na luklukan, magpasawalang hanggan, sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming itinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao na nangalan sa buong sanlibutan. Ang layunin po niya, ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Sang-ayon po ba kayo doon? Amen. Nasa aklat po ng Gawayan yung kanyang misyon. Ipangaral ang kabutihan at kagandahang loob niya
at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. So maliwanag po yung mission sa ating lahat. Amen. At tayong lahat ay iniimbitahan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na meron tayong tagapamagitan na tanda na hula ng mga banal na propeta na nangyari na inilagay sa banal na bundok ng sayo ng tanda ng kababalaghan na tutuparin natin bawat isa sa lahat ng iniimbitahan na magsaliksik. Amen po ba? Amen. Saliksikin natin sa banal na kasulatan sa lahat ng iniimbitahan sapagkat dumating na sa panahon ng kawakasan na ang lahat ng tao ay natatakot ng mamatay. Tama po ba? Amen. Kasi kumalat na ang epidemya kumalat na ang virus sa buong mundo Amen po ba? Amen. So maraming bansa ang lockdown. Na-paralyze ang mga pagsamba ng mga tao sa panahon ng kawakasan. So dalawa po o tatlong nagkatipon ang sinasabi ng ating tagapagligtas, naroon siya sa ating kalagitnaan. Tama po ba? Amen. Hindi naman po hinahanap yung maraming sumasamba. Kaya sa lahat ng mga iglesia, sa mga bahay-bahay, iniimbitahan tayong lahat na tayong lahat ay magsipagsaliksik na. Amen po ba? Amen. Ang nakalagay dito sa aklat ng John, chapter 5, verse 39, sa lahat po ng iniimbitahan sa gawain ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, lahat ng tatawag sa Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus ay sinasabi sa Joel chapter 2, verse 32 mangyayaring sa banal na bundok ng sayo tatawag yung lahat ng maniniwala sa Panginoong Kristo tayo yung hinirang niya, tayo yung pinili at tinawag niya ng mga nalalabing So kaya ang pag-ibig niya, no discrimination, wala po siyang itinatangi. At ang pagsamba, yung mga nakakarinig at nakakapanood ng Ministeryo ng Banal na Bundok ng Sayon, unawain po natin mabuti at umaunawaan natin, ilagak na natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa, yung ating paniniwala sa hula ng mga banal ng propeta na nangyari ang hula. May nangyari tayong paniniwalaan na sinaksihan naman ito ng mga banal na apostol, ang hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Nangyari po ito. Kaya yung pag-amen natin nakasang-ayon sa hula ng mga banal na propeta. Pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin ang mga itinakdak tagapagmana ng kanyang pangako. Maliwanag po ba sa lahat ng iniimbitahan? Basahin natin sa John chapter 5 verse 39. Dahil katulad yun rin akong tao na itinayo ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na meron akong ipinapangaral na nangyaring hula. Amen po ba? Amen. May susubaybayan tayong sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga itinakdang nalalabi. Nakukuha po natin. Tayo yung mga iglesia sa bahay-bahay nakikilala sa ating tagapagligtas. Tayo yung maniniwala na siya binuhay na maguli in the third day. Nahayag po yan. Wala pa tayo, hindi pa tayo tao. Kaya po nahayag yung hiwaka sa atin ngayon Dahil tayo tutubusin sa walang kabuluhang daya ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Hindi po tayo sa laman tutubusin. Ang tutubusin na sa atin yung mga kaluluwa natin na nadaya, na virus na tayo ng aral ng sanlibutan. Hindi na bago itong epidemya ng COVID virus. Amen po ba? Amen. Pakinggan po natin mabuti yung inyong napapanood. Huwag tayong matakot sa virus, sa salot na dumarating. Dahil lahat ng tao na infected na ng epidemya ng aral ng mundo. Amen po ba? Amen. Kasi sa pasimula pa lang nataya ni Satan na si Eve.
Si Eva ang ina ng lahat ng naging lahi ng laman. Nakuha po natin. Pakibasa po natin sa Genesis yan para mag-increase yung wisdom at knowledge at faith natin, yung hope natin, yung love, yung joy, para mag-increase ang puso at isip natin upang mapalitan na yung baka takot natin na nandito tayo sa mundo, pinapalitan na ng kagalakan ng pag-asa yung ating paglalakbay. So ano po sinasabi dito sa John chapter 5 verse 39? Dawain po natin pabuti. Ang utos po rito sa lahat ng mga iniimbitahan ng mga churches na nangalat sa apat na bahagi ng mundo, ano? Sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Nationwide, worldwide po ito. Ang pag-ibig niya, unlimited eh. Kaya tayo inibig ng Panginoon Diyos, affected tayo ng virus ng masimulang aral ng sanlibutan. Kaya hindi na bago yung epidemya, dumarating na salot na dumarating sa atin sa physical. Sa spiritual pa lang po. Infected na tayo. Na-epidemya na tayo ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Ano po ang utos sa atin bawat isa na iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo? Saliksikin natin dito sa banal na kasulatan, no? Dito natin masusumpungan yung karunungan. Dito natin masusumpungan yung paniniwalaan natin na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, natupad ang hula ng mga banal na propeta, sinaksihan po ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, natutuparin na natin ngayon sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Bulay-bulayin po natin itong sasaliksikin natin sa banal na kasulatan. Ang sabi, sapagkat iniisip ninyo, individual na isipin natin, ano, bulay-bulayin po natin sa ating puso't pag-iisip. Na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nagpapatutuo sa akin. Tingnan nyo, ang buhay na walang hanggan, mayroon pong patutuo na tinutupad sa panahon ng kawakasan. May patutuo na pinaniniwalaan. Amen po ba? Pag sinabi kong amen, sumasang-ayon sa nasulat na hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin na mga iniimbitahan at pinagkakalooban na ng pangako ng buhay na walang hanggan. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nagpapatutuo tungkol sa atin. Alam nyo, sa bawat individual ng mga iglesia po, mga kapatid at kaibigan, mga minamahal kong kapwa kung mananampalataya na iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan dahil talagang tayo nga ay nagkakaroon ng kalituhan at takot sa panahon ng kawakasan. Kumalat ang epidemya, ang COVID virus, magpasakot tayo sa isinugo na tagapamahala, sa spiritual na tagapamahala. Dahil tayo hong inimbitahan na gaganap at tutupad ng patutuo na may katiyakan sa buhay na walang hanggan, na tayo ang mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, individual tayo magkakaroon ng relasyon. Siya ho ang nagtatatak ng binhi ng patutuo sa puso't pag-iisip natin na lumalabas na sa nabi natin yung patutuo. Bahagi tayo ng kanyang sambahayan, tayo ang household niya. Nakukuha po ba natin? Amen. Ngayon, kung tayo ang bahagi ng household niya, ano naman ang pangalan ng bahagi ng household niya? Nakukuha niyo po? May pangalan po yung sambahayan niya. May pangalan yung katawan niya. May pangalan yung gusali niya. May pangalan yung bukiri niya. May pangalan yung templo niya. Amen po ba? Amen. Kaya po napakadakila na sa panahon ng kawakasan, makasama tayo sa imbitasyon sa kasalang magaganap.
Makakasama tayo sa imbitasyon sa huling hapunang magaganap. At tayo ang inihahanda ng maluwalhati na walang dungis at kapintasang iglesia na nag-iintay na at nagbabantay na sa muli niyang pagparito na datnan tayo mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Amen. Tayo ang maluwalhating iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato. Ano ho ang pangalan ng maluwalhating iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato? Nakagagalak po sa mga magiging participant. Nakagagalak sa lahat ng mga iniimbitahan na magiging partakers ng ating dakilang guro na tagapagligtas na siya ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom at siya ang ministro na namamahala sa atin, siya ang author ng ating paniniwala na ginawa niya na matuwid na tuto pa rin natin sa panahon ng kawakasan. Nakuha po natin, siya rin ang nagsilang sa atin sa paniniwalang espiritual. Kaya tayo, mga new creature, mga taong bago tayo sa espiritual na pagpupulong na inaalala natin yung kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos na nagpapatutuo tayo sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus na saksi tayo at nagpapatutuo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Siya ang nag-imbita sa atin na sa lahat ng makakakilala sa ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto, sa lahat ng maniniwala. Amen po ba? Tayo ang lahi niya sa pagbabagong lahi. Spiritual generation. Amen po ba? Na ang ating tagapagligtas ay espiritu, walang laman, walang mga buto. Nahayag po yan. Hindi po pwedeng salansakin yan o pasinungalingan yan ng sino mang nangangaral dito sa sanlibutan. Yan po yung talagang pinaka-rurok ng kabutihan niya na paniniwalaan natin na magkakaroon tayo ng relasyon na magpapatutuo tayo sa ginawa niyang halimbawa, natutularan natin yung halimbawa na ginawa ng ating tagapagligtas. Paniniwalaan natin yung halimbawa na ginawa niya. Saksi tayo at nagpapatutuo sa pagkabuhay na maguli. Dahil sinabi niya sa iyo at sa amin na kung mahayag siya sa alapaap, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Iba po ang pamamahala ng gobyerno sa pamamahala ng Panginoon Diyos dahil ang pamamahala niya espiritual, yung ating paniniwalaan. Ang gobyerno naman sa pisikal, sa literal tayo, pinamamahalaan. Amen po ba? Amen. Kung ang ginagawa natin sa laman na mali sa gobyerno, pagdurusahan natin to sa gobyerno dahil may batas ang laman, may sumasakdaw sa laman ng gobyerno. Sa espiritual, ang namamahala po, ang Panginoong Jesucristo sapagkat sa Kanya na inilagay ang pamamahala na hindi magwawakas at tatawagin siyang prinsipe ng kapayapaan. Amen po ba? Amen. Amen. So nakagagalak sa lahat ng mga iniimbitahan. Wala pong bayad itong imbitasyon eh. Naramdaman nyo ba kayo na hindi naman pala kailangan ng salapi sa paglilingkod natin sa Panginoon Diyos sa kalooban ng Kanyang kabutihan sa pangalan ni Kristo Jesus, lahat ng sasaksi at magpapatotoo ang Kanyang sambahayan. Kino-convert tayo sa paniniwala eh. Itinatransport tayo sa paniniwala sapagkat tayo eh infected ng virus ng lakad ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Alam nyo, yan ang hindi matanggap ng sanlibutan. Hindi po sa pag-iisip natin, tayo maliligtas. Tatandaan po natin yan. Kundi, sa kalooban ng Panginoon Diyos, isinubo niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay magpapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naunawaan po natin yung John 3:16. Gaya na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Bakit tayo inibig dito sa sanlibutan? Kunin natin yung malalim na kahulugan. Sa pasimula pa lang po, nagsalin-salin ng lahi ng mga laman.
Affected na tayo ng virus ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya ako lumalaganap yung salot eh. Tinalikuran natin ang Panginoon Diyos. Ngayon, umarap na tayo. Lahat ng iniimbitahan. Magkaisa na tayo ng paniniwala. Sa puso, sa pag-iisip, buong lakas, buong puso, at buong kaluluwa. Ilagat na natin yung paniniwala natin. Magkaisa tayo manalangin lahat. Hilingin natin sa pangalan ni Cristo Jesus na pigilin niya ang virus dito sa bansang Pilipinas at huwag nang mag-increase ang virus dito sa bansa ng Pilipinas, at ipanalangin din natin yung mga namamahala ng ating bansa. Dahil talagang napakalaki na responsibilidad ng ating Pangulo, ng mga senador, ng mga kongresista, ng mga gobernadors, ng mga mayors, ng mga barangay captains. So lumalatag na, transparent ngayon, ano? Talagang mabubuko na yung mga kurap dito ngayon. Nararamdaman niyo po ba yung kanyang kalooban, mga kapatid at kaibigan, sa lahat ng iniimbitahan na saliksikin natin sa banal na kasulatan? Amen. Sapagkat iniisip natin ang kaligtasan ay merong patotoo na paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Kaya po napakalaki na katungkulan ng ating mga namamahala sa ating bansa. Magkaisa tayo ng paniniwala sa ating mga bahay-bahay, sapagkat ngayon nakakwarantin tayong lahat sa pisikal na kalagayan. Ano to? Pero ang pag-ibig ng Panginoon Diyos hindi po pwedeng handaan Madidinig nyo to. Transparent po ito, walang bayad ito. Ang regalo tatanggapin natin dito preparasyon ng buhay na walang hanggan natin bawat isa ng ating buong pamilya. At sinabi niya na lahat ng nakakalong sa Kanya at natatakot sa Kanya at naniniwala sa ating tagapagligtas at nagpapatotoo, ipinapahayag natin ang hula ng mga banal ng propeta. Hindi tayo dadaanan ng salot, hindi tayo dadaanan ng masama. Kundi, tatawag pa siya ng mga anghel para bantayan ng mga lakad ng mga tinawag niya, inimbitahan niya sa gawain ng ministeryo ng banal ng bundok ng sayon na mga nakakilala at naniwala na saksi sa pagkabuhay ng magulang. Amen po na tayong lahat, mga kapatid at kaibigan na nakalat sa silangan, kanluran, kinig at tilaga. Kaya po ang pag-ibig niya, nationwide, worldwide para sa lahat na ito ngayon Dahil ang salot nationwide, worldwide na rin Amen po ba? So nakagagalak na bilang payak na kalagayan, minamata, hinahamak, pinagtatawanan, iniinsulto, kinukutya. Pero ang kabutihan ng Panginoon Diyos at kagandahan ng loob niya na ipahayag namin sa social media na walang bayan. Amen po ba? Amen. So maraming organization ngayon na maraming bagsakang negosyo. Amen po ba? So nakagagalak na senaryo na nangyayari sa atin na mga iniimbitahan sa gawain ng ministeryo ng banal na bundok ng sayon. Pupunta po ako sa hula ng propeta Isaias. Unawain po natin mabuti. Kung maunawaan na natin hanapin natin yung ating mga Bible sa ating mga tahanan na talagang magbulay-bulay tayo araw at gabi upang madagdagan yung wisdom, yung faith, yung hope, yung love natin bawat isa. Sino nagpapasagana ng pananampalataya natin? Di ba't yung ating tagapagligtas na namamahala sa ating lahat? Siya yung author natin Ang iniuutos sa atin, kilalanin natin siya, paniwalaan natin siya, tuparin natin yung kanyang ginawa. Alalahanin natin yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, na ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng lahat ng hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin ngayon upang tayo magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Ano nga ang isasagot sa mga sugo ng bansa? Ano nga ba isasagot ng mga sugo? Ano nga ang isasagot sa mga sugo ng bansa na itinayo ng Panginoon ng sayon? Ano isasagot ng mga isinugo? Sa mga bansa? Ano po isasagot ng mga
sugo ng bansa. Na itinayo ng Panginoon ang Zion at doon mangangalong ang mga nagdadalamhati sa kanyang bayan. Jesus Christ is the greatest shelter. Jesus Christ is the greatest anchor. Siya yung akle. Amen po ba? Jesus Christ is the greatest tabernacle. Ano isasagot ng mga isinugo ng mga bansa? Ang Panginoon Diyos ang nagtayo ng banal na bundok ng Zion. Itinayo tayo sa pamamagitan ng pagkilala at paniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na meron tayong paniniwalaan na hula ng mga banal na propeta na ipinatago siya ng makasalanan ng tao, tanda ng pagtutubusin ng kasalanan ng marami, in the third day, binuhay siya maguli. Di ba meron tayong patotoo na paniniwalaan na hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, na tutularan natin ang paniniwala ng mga banal na apostol, na tayo yung mga descendant na nalalabi na tagapagmana ng kanyang pangako at ang buhay na walang hanggan. Naramdaman niyo yung prinsipyo ng kaligtasan nakapaloob sa hiwaga, na hindi na hiwaga sa atin ngayon ang kababalaghang nangyari sa mga mahabang panahon na nakalipas. Na itinayo tayo ng Panginoon Diyos na tinawag niya na banal na bundok na Zion na nakarecord sa langit ang pagpupulong natin dito sa sanlibutan bawat isa. May pinaniniwalaan tayong patotoo na nangyari ang hula ng mga banal na propeta. May nangyari tayong pinaniniwalaan. Sa ngayon po ba tayo, mga kapatid at kaibigan, na nangalat sa sanlibutan? Hindi po sa pag-iisip ng tao tayo magtatayo ng iglesia. Amen po ba? Amen. Kundi sa kapangyarihan at sa pag-iisip at kalooban ng Panginoon Diyos na ang kanyang naging layunin, ang Diyos ay pag-ibig, nationwide, worldwide. Isinugo niya yung buktong niyang anak, nakikilalanin at paniniwalaan po natin. Sa ganun niya tayo itinayo sa paniniwalang espiritual. Na siya rin ang nagbigay ng pangalan sa bawat individual na bahagi ng kanyang sambahayan na iniimbitahan na bulay-bulayin na natin ang kanyang tipan sa panahon ng kawakasan. Sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Natatakot na ang maraming tao sa buong sanlibutan. Ito ho, ang pag-ibig niya, walang bayad na ipinapangaral sa social media. Ano nga ba ang sasabihin ng mga isinugo ng mga bansa? Ano nga ang isasagot sa mga sugo ng bansa? May maisasagot ba yung mga sugo ng bansa? Na itinayo ng Panginoon ng Zion at doon nangangalong ang nagdadalamhati sa kanyang bayan. Dito pala tayo pupunta sa banal na bundok ng Zion, dito pala tayo mangangalong. Dito tayo nagdadalamhati sa kanyang bayan. Na yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaiah sa chapter 4 verse 5, at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Mga kapatid at mga kaibigan, ang Zion po rito, ikaw at ako, tayo mga iniimbitahan na magpapatotoo na sa pagkabuhay na maguli. Madidevelop na, matatransform na yung paniniwala natin. Amen po ba? Dinidevelop niya yung spiritual situation natin Nararamdaman nyo kung paano niya tayo baguhin sa paniniwalang espiritual dahil biktima tayo ng virus ng aral ng sanlibutan. Nararamdaman nyo po ba? Paano nyo makakaramdam at nyo makakaunawa? Dahil tayo yung tinawag na chosen people of God na recorded sa langit ang pagpupulong natin dito sa sanlibutan. Imbitado sa kasalan. Imbitado sa huling hapunan. Amen po ba?
Amen. Ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ng Sabat. Amen po ba? Kaya tayo nagpupulong, pinagsisisihan na natin yung kinagis na natin aral na sanlibutan eh. Namamahinga na tayo sa walang kabuluhang aral na sanlibutan eh. Namamahinga na tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Pinagsisisihan na natin yan. Kaputan na natin yan. Magkaisa na tayo ng paniniwala. At kung tayo nagkakaisa ng pananalig at paniniwala, nasaksi na tayo sa pagkabuhay ng maguli eh. May mga commitment na tayo, may mga relasyon na tayo, nakapag-repent na tayo, nalaman na natin kung alin yung pagsisisihan natin kasalanan dito sa sanlibutan eh. Nadaya pala tayo na walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Magkaisa tayo ng paniniwala at ipanalangin natin ang ating bansa, ang namiminuno ng ating bansa, na maraming sumuporta sa kanyang pamamahala at maliwanagan yung mga binibigyan ng benepisyo ng gobyerno na magamit nila yan sa transparent na may pag-ibig sa kapwa na kung sino yung dapat na pagkalooban o tumanggap ng benepisyo eh. Yung karapat-dapat na tumanggap eh. Sagutin tayo ng Panginoong Jesucristo sa ating mga daing at panalangin. Amen po ba? Upang yung mga talagang dukha na salat eh, daluyan ang benepisyo ng gobyerno na meron dumadaing sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ang ating bansa ay merong nananalangin, napigilin na ang salot sa bansa ng Pilipinas at magnormal na ang takbo ng pamumuhay ng mga Pilipino. At yung mga ginamit ng mga may posisyon sa mga medisina eh manumbalik na ang kalakasan. Amen po ba? Amen. Yan ho ay isang daing at panalangin ng may tunay na relasyon na may tatak ng binhi ng patutuo na saksi sa pagkabuhay ng mabuti. Nakuha ni pag-iisip ng Panginoon Diyos na na kay Kristo rin naman. Paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Nahayag po yan eh. Dahil kaya nahayag yan, hiwaga, sa ating nakatakda yan na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Na sa pagparito niya, kung mahayag na yung larawan niya, mahayag na rin tayo katulad niya. Amen po ba? Amen. Nakuha yung buhay na walang hanggan. Na yan yung pagbabatahan natin dito. Yung katwiran niya ang patuloy nating ipamumuhay at maghihintay tayo sa muli niyang pagparito. Dadatnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? So, kung magkakaisa tayo ng daing, at panalangin, nasaksi tayo at nagpapatutuo sa pagkabuhay ng maguli, manindigan po tayo ha. Yung pinanggalingan natin, mga pasimulang aral na kapuutan na natin, manindigan tayo upang madaling mag-materialize at sagutin yung ating mga panalangin. Na mananampalataya at hindi mananampalataya, hindi exempted sa dumating na salot ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya po yung binababasa natin ngayon ay klaro-klaro na ang may tunay na relasyon ay yung maniniwala na saksi sa pagkabuhay ng maguli. Nangyari ang hula ng mga banal na propeta na nasa mga tahanan tayo, bawat pamilya nagkakaisa tayo ng espiritu at doktrina ng paniniwala sa pananalangin sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na pigilin na ang salot na dumating dito sa bansang Pilipinas at huwag nang madagdagan ang mga affected ng coronavirus. Lilipas din yan. Magno-normal din ang buhay natin pare-parehas. Kaya lang, ito dumating na salot sa bansang Pilipinas ito isang babalana na mapapakinggan nyo na ang tinig ng pakakak na ipinapangaral na sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang panahon ay malapit na. Malapit na siyang pumarito. Kaya po, ano nga ang sasabihin ng mga isinugo sa buong mundo?
sapagkat ang Panginoon Diyos ang nagtayo sa banal na bundok ng Zion. May sasabihin ba yung mga isinugo dito sa sanlibutan? Ang Panginoon Diyos ang nagtayo sa banal na bundok ng Zion, sa mga iniimbitahang maniniwala at mananalig na sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siya ay Espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi na tayo sa pagkabuhay niya maguli. Ginawa tayo ng halimbawa na tutularan natin at paniniwalaan natin bawat isa. May relasyon tayong lahat. Bagamat nangalat man tayo sa silangan, kanluran, timog at tilaga na napaka-lawak ng mundo para sa atin na mga tao. Pero bagamat sa Panginoon Diyos gatultok lang ng tubig ang mundo sa paningin niya. Amen po ba? Amen. Isang kisap lang yan. Pero binibigyan pa tayo ng pagkakataon na mapakinggan yung tinig niya na nanggagaling sa banal na bundok ng Zion. In Joel chapter 3 verse 16 to 17, diyan po aangal ang tinig ng pakakak. Sinabi diyan, sa gayon, inyong malalaman na ako, na inyong Diyos, ay tumatahan sa banal na bundok ng Zion. Hindi po ito literal na bundok. Amen po ba? Amen. Ang bundok po tinatawag dito, yung bawat individual ng makakarinig ng tinig at maniniwala na maglalagat na ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa ng paniniwala sa ating tagapagligtas, ang binabanggit niyang sambahayan niya na tinawag niya na banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo yung pagkukonvert niya sa atin, kung paano niya tayo i-build na matibay at matatag na kaharian. Sa paniniwala tayo ibinibuild. Amen po ba? Naramdaman niyo yung karunungan niya na lumalatag na sa buong mundo yung pag-ibig niya na transparent. Hindi siya nangangailangan ng magandang anyo natin Hindi siya nangangailangan ng magandang alay. Ang kailangan niya sa atin, magpasakop tayo sa pamamahala ng ating tagapagligtas sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Dahil lahat ng mga bagay na nakikita natin ang malapit ay parang nasisira, namupulot, naglalaho yan. Kaya ano ba ang sabi ng ating senador na si Manny Pacquiao, nagaling siya sa kahirapan. Tulungan na natin yung mahihirap dahil yung kayamanan natin hindi natin madadala sa langit. That is true. Ang ibahagi natin ngayon yung katwiran ng patutuo ng ating tagapagligtas upang maseryuhan tayo. Huwag tayong daanan ng salot. Amen po ba? Amen. So maging tapat na tayo sa ating tagapagligtas. Paki-upload nyo nga po yung Bible nyo sa inyong gadget. And then kung ma-upload na yung Bible nyo, high-tech naman tayo, marurunong kayo sa gadget. Paki-write nga po natin ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Ang Panginoong Jesucristo rin ang magpapatotoo sa ating lahat na recorded in heaven ng Bundok ng Zion. Iisa lang po ang dalisay na relihiyon na nakarecord sa langit. Nakarecord dito sa sanlibutan ng nagpupulo. Ito, dito niya ho patutunayan sa banal na kasulatan. Amen po ba? Dito niya patutunayan, no? Ito, timbangan ng ating paniniwala. Ito, ruler ng ating pananampalataya. Tama po ba? Ito, sukatan ng ating pananampalataya Ito, timbangan ng ating pananampalataya. Kaya nga, pagdating niya, pagka tinimbang niya tayo, sakto tayo Bakit po? May hula tayo ng mga banal na propeta na sinusubaybayan. Nagliliwanag ang hula ng mga banal na propeta sa atin na mga inimbitahan na tumutupad ng patotoo sa panahon ng kawakasan. At ang Panginoon Diyos din sa pangalan ni Kristo Jesus na ating pinaglagaan ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa, siya rin ang magpapakilala ng kanyang dakilang bayan Amen. Amen po ba kayo? Amen. At lahat ng bansa makikilala nila ang banal na bundok ng Zion na iisa lang. Ako'y nagagalak doon sa napanood ko sa Harvard pa. School of Law. Alam niyo yung online Jesus. Sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo, ahatulan ng lahat ng mga tao sa buong mundo. In Book of Acts chapter 17 verse 31.
Diyan ho, pinatunayan na sa lahat ng mga tao yan. Kaya ho, napakadakila ng kanyang imbitasyon sa panahon ng kawakasan. Saliksikin na natin sa banal na kasulatan. At tayo ay nasa ating mga tahanan, nakakwarantin tayo. Ang pagsamba po ay makikilala natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya tayo saksi sa pagkabuhay niya maguli. Nangyari po yan. Nangyari po yan. Natupad po yung hula ng mga banal na propeta. Iginawa tayo ng tabernakulo ng paniniwalaan natin ng ating tagapagligtas. Amen po ba kayo? Amen. Kaya sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Di ba siya ang daan? Siya ang katotohanan, siya ang buhay. Walang makararating sa kanyang Ama kundi sa pamamagitan ng tagapagligtas natin. Amen po ba kayo? Amen. Kaya, automatic, kilalanin natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay niya muli. Silyado na sa puso natin yan. Silyado na rin sa isip natin yan. Lumalabas na nga sa labi natin yung patotoo eh. May pinaniwalaan tayong sinabi ng kanyang Ama sa mga banal na propeta na pinatunayan naman ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na sinusubaybayan ang pinaniniwalaan natin sa panahon ng kawakasan ng mga inimbitahan ng mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na kalagayan. Bagamat sa isang payak at dukhang kalagayan ay ako'y nagagalak sapagkat ito yung kabutihan niya, ito yung kalooban niya, ito yung pag-ibig niya na ipinapahayag na walang bayad. Kaya hindi niyo naman ako pagdududahan dito eh. Na-scam dito eh. Hindi po, wala akong bayad dito. Welcome! Kahit ano ang kalagayan natin sa buhay, kahit na ano katayuan natin, kahit na ano religion natin, iniimbitahan na tayo. Magpakumbaba na po tayo. Ngayon, yung 7th Chronicle, chapter 7, verse 14, pakasaliksikin natin mabuti ano ko. Kung ang aking bayan ay magpakumbaba sa aking pangalan, tingnan nyo, ano? Kung ang aking bayan ay magpakumbaba sa aking pangalan. Kasi madalas kung napapanood, nawawala ang pangalan ng Panginoong Diyos eh. Amen po ba? Ang habag niya, nangyari na. Paniwalaan na natin yung habag niya. Kilalanin na natin yung kanyang habag sa atin. Paniwalaan na natin yung buktong na anak na isinuubo sa sanlibutan. Nagbinuhay niya maguli in the third day. Yan yung mercy. Yan yung habag sa atin ng Panginoon Diyos eh. Yan yung the greatest grace and mercy in the name of Jesus and resurrection. Paniwalaan po natin yung buktong na anak. Yan po yung napakadakilang habag niya sa ating bawat isa na iniimbitahan sa gawain ng ministeryo ng banal na bundok ng sayon. Nang imbitasyon sa ating lahat ay pakinggan, paniwalaan, ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at buong kaluluwa. Ilagak na natin yung paniniwala natin. Sumanaya na tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan na kinagis na natin dito sa mundo. Amen po ba? May katiyakan na tayo sa pagbibantay natin, sa pag-iintay natin. Nag-iintay tayo na kung dumating na siya at mahayag siya. Meron tayong napakinggan na pinaniwalaan natin at pinaglagaan na natin yung ating tagapagligtas ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa at pag-iisip. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. May pinaniniwalaan tayong kumahayag siya na sinabi niya sa atin na hindi tayo mapapahiya dahil kumahayag na siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Roma chapter 8 verse 29 up to 30. Ano nga ba ang sasabihin ng mga isinugo sa buong mundo? Ang Diyos at hari ng mga hari sa pangalan ni Kristo Jesus ang nagtayo ng banal na bundok ng sayon. Nakakandungan ng mga nagdadalang hati. Amen po ba? Kaya na natupad yung hula na kay Propeta Isaiah sa chapter 7 verse 14, kaya't ang Panginoon nga ay nagbigay sa inyo ng tanda. Ganito tayo rito. Kaya't ang Panginoon nga ay nagbigay sa inyo ng tanda. Nakukuha niyo po itong tanda na paniniwalaan natin. Nangyari po itong tanda Nangyari po itong tanda
Saan po ba inilagay yung tanda? Kaya ang Panginoon nga ay nagbigay sa inyo ng tanda. Saan po inilagay yung tanda? Natutuparin natin. At doon ipapangaral yung tanda na panginiwalaan natin. In English, yung tanda, marker. Amen po ba? Amen. Saan nilagay yung tanda? Natutuparin natin ngayon sa panahon ng kawakasan. Kaya nga sabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kung ang aking bayan ay magpakumbaba sa aking pangalan. Di po ba? Tayong bayan yan na magpapakumbaba sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kahanapin natin yung kanyang mukha at tatalikuran natin yung ating masamang lakad. Amen po ba? Amen. Alam po ba yung masamang lakad natin na naipamuhay natin sa mundo? Di ba biktima tayo ng araw na sanlibutan? O di hindi na bago yung COVID virus. Sa spiritual pala alipin na tayo ng pasimulang aral. Kaya tayo iniimbitahan upang magpakumbaba. Saliksikin natin sa banal na kasulatan. Amen po ba? Naramdaman niyo yung transparent na pagtuturo na walang dagdag, walang bawas. Nakapaloob tayo sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Nang ipinapangaral ko sa inyo, nakatulad yung tao, may sinabi ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nangyari yung sinabi niya sa mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na tayo yung mga tagapagmana na tutupad at gaganap ng tanda ng patotoo. Amen po ba? Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihim at mga anak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Nakuha nyo? Tatawagin pangalan niyang Emmanuel pagdating na sa Book of Matthew Ano ang nakalagay sa Book of Matthew? Narinig ito ng mga banal na apostol sa langit Narinig nila tinig sa langit na sinasabi siya yung sinisinta niyang anak, na siya yung inyong pakinggan Amen po ba kayo, mga kapatid at kaibigan? Siya yung tanda na magliligtas ng kanyang bayan Siya yung isinugo na magliligtas ng kanyang bayan. Amen po ba? Amen. At sino-sino ba yung bayan dito na ililigtas? Di ba tayo mga descendant na maniniwala sa ating tagapagligtas? Ang tutupad ng tanda. Saan ba inilagay yung tanda? Natutuparin natin. Para maging klaro sa atin ng mga listeners at mga followers in the name of Jesus and the resurrection. Para matiyak natin yung napapakinggan natin may katiyakan tayo sa pag-iintay at pagbabantay natin na paniniwalaan natin. Kasi kaya natin ginaganap ito, kaya tayo nagpupulong nag-iintay na tayong mga tapat at mabuting katiwala Amen po ba tayo? So napakasagradong ministeryo na itinayo ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Kaya lagi kong binabanggit yung pangalan ng Panginoong Kristo, siya yung mediator natin siya yung tagapamagitan natin na isinugo Siya yung namamahala sa atin. Kaya po siya yung manunubos natin, siya yung tanda na isinugo ng paniniwalaan natin. Amen po ba? Kaya nga tayo saksi sa pagkabuhay na maguli Nangyari po yan. Pinakilala niya sa buong mundo. Nang buhay niya sa ikatlong araw, yung kanyang buktong na ano ho ang naging larawan ng buhay niya in the third day. Di ho ba nahayag sa buong mundo na espiritu, walang laman, walang mga buto? Di ho ba maliwanag, mga kapatid at kaibigan, may relasyon tayo, may paniniwalaan tayong hula na natupad. Sinaksihan ng mga banal na apostol ang natuparan ng hula. Kaya kung nangyari hula meron tinawag na sumaksi O di ba ngayon tayo rin yung tinatawag na sasaksi sa pagkatuhay ng patuloy. Amen po ba? Dahil kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba mga kapatid at kaibigan? Amen. Amen. Na nakalat sa silangan, kanluran, timog at silaga. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Ayan.
Sa ano inilagay yung tanda? Dito rin sa Book of Isaiah, chapter 8, verse 18. Narito, ako at ang mga anak na ibinigay ng Panginoon sa amin ay mga pinakatanda at pinakababalaghan sa Israel na mula sa Panginoon ng mga hukbo na tumatahan sa banal na bundok ng Sayon. Amen. Naliwanag po ba? Amen. Lahat ng mga iniimbitahan na maniniwala at maglalagak na ng pagkilala at paniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya mag-uli, ang sinabi dito, narito ako at ang mga anak na ibinigay ng Panginoon sa akin ay mga pinakatanda at pinakakababalaghan sa Israel na mula sa Panginoon ng mga hukbo na tumatahan sa banal na bundok ng Sayon. Amen. Maliwanag po ba Amen. na ang bundok ng Sayon dito tayong mga kalipunan ng mga iglesia na maglalagak na ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa sa paniniwalang espiritual na saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Tayo yung ibinild niya na kaharian. Tayo yung ibinild niya na kanyang bayang banal na sariling pag-aari, na ang nagtayo sa atin yung ating tagapagligtas na kinilala at pinaniwalaan natin na nagpatotoo tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Naramdaman niyo yung selyo na inilagay sa puso't isip natin bawat isa. Sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga, dumandalaw na po yung ating tagapagligtas, pagbuksan na natin siya. Ha? Mga kapatid at kaibigan, pakasukin na natin yung katwiran ng patotoo sa ating puso't isipan upang matyak na natin yung paghintay at pagbabantay natin na datnan tayo mga faithful and wise servant, mga watchman servant tayo, mga warrior, mga conquerors tayo, dinidigma natin yung walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. At binibigyan niya tayo ng securities sa paniniwalang espiritual. Lagi niya tayong minamasdan, tuwi-tuwi na, upang tayo hindi magalaw ng masama. Salot pa kaya ang lalapit sa atin. Amen po ba? Minamasdan tuwi-tuwi na Nakagagala ang napaka-dakilang pagkain na tinutupad natin sa panahon ng kawakasan. Kaya ako po'y ito yung Easter Sunday na napakadakilang selebrasyon ng mga ganap na pinasasakdal sa paniniwalang espiritual. Sabi niya dito sa Book of John chapter 11 verse 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan, ang naniniwala sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Tignan nyo, saan tayo mamamatay? Mamamatay yung kasalanan natin dito sa mundo, yung naalipin tayo ng walang kabuluhan ng paniniwala. Yan ang papatayin sa atin ngayon. Ngayon, mabubuhay tayo sa unawang espiritual. Maliwanag po ba? Amen. Ito, linaw na nito. Kausap niya rito si Martha. Si Martha ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya nagbangon muli sa pagkabuhay ng maguli sa huling araw. Tignan niyo ulit ito. Sumagot yung ating tagapagligtas. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan ang maniwala sa akin, bagamat siya mamatay, gayon ba ay mabubuhay siya. Di po ba napaka-dakila ng revelasyon ng pag-ibig at kagandahang loob yan sa lahat ng mga tao? Amen. Na siya lang ang nagbigay ng regalo sa atin na hindi material na bagay. Nakuha niya regalo sa atin, hindi material na bagay. Kundi paniniwala yung iniregalo sa atin na maghihintay tayo sapagkat siya paparito na. Amen po ba? Amen. Romans chapter 10 verse 9, sapagkat kung papahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at naniwala ka sa iyong puso na binuhay siya maguli ng Diyos sa mga patay, maliligtas ka. Nakuha niyo po itong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ito yung confession ng pangangaral ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong labi si Jesus na Panginoon at naniwala ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli,
ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Tingnan nyo, ipapahayag natin to. Pagdating dito yung katiyakan ay binibigay sa atin, mga kapatid, talagang nakagagalak eh. First John chapter 5, verse 9 and 10. Kung tinanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Tingnan nyo, kung tinanggapan na natin ang patotoo ng tao, mas lalong dakila ang patotoo ng Panginoon Diyos. Nakukuha po natin. Amen. Kasi ang patotoo ng tao naglalaho Kasi ang tao naglalaho. Amen po ba tayo? Amen. Mas lalong dakila ang patotoo ng Panginoon Diyos. Dahil hindi ito maglalaho. Nakukuha po natin yung revelation ni God sa atin. Kung tinanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos sapagkat ito ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito ang patotoo tungkol sa kanyang anak. Tingnan nyo, may patotoo tungkol sa kanyang anak. Kaya nga, everlasting na yung testimony na pinaniniwalaan natin eh. Kung everlasting yung testimony na pinaniniwalaan natin, na nakatatak sa puso't isip natin, di ba tayo rin yung everlasting na inihanda niya na nag-iintay sa muli niyang pagparito? Amen po ba tayo ron? Amen. Kasi ang patotoo ng tao, naglalaho yan, nawawala yan, kumukupas yan, lumilipas yan. Pero mas more na dakila ang patotoo ng Panginoon Diyos sa kanyang buktong na anak. Dahil forever and ever, everlasting niya ang testimony niya na ginawa niya para sa atin. Amen po ba? Amen. 1 John chapter 5 verse 10. Ang naniniwala sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Ang hindi naniniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ng Diyos sapagkat hindi naniniwala sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Ito, napakaliwanag na ito. Ang hindi naniniwala sa Panginoon Diyos, hindi naniniwala sa patotoo na ibinigay niya sa Kanyang buktong na anak. Ginagawa niya pang sinungaling ng Panginoon Diyos. Ngayon tayo, inimbitahan, inibig tayo, kinumput tayo, inamput tayo. So tayo ang kayamanan niya, tayo kagalakan niya. Dahil tayo naniniwala sa patotoo ng Panginoon Diyos sa kanyang buktong na anak ng buhay niya mag-uli independent. Maliwanag po ba Amen. sa atin ng mga inaanyayahan sa kasal ng magaganap, sa huling hapunan magaganap? Nararamdaman nyo yung preparasyon ng maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan o kulubot man? Bakit wala kulubot? Kasi kung mahayag yung tagapagligtas natin, mahayag din tayo ng Espiritu katulad niya, kaya walang kulubot eh. Amen po ba ron? Amen. Yan po ang kalagayan ng mga pinasakdal niya sa paniniwalang espiritual na naghihintay na ng katuparan sa muli niyang pagparito. Kaya marami nang dumarating na kababalagan sa mundo that is the sign of second coming of Jesus. Meron nang naghahayag ng kabutihan at kagandahang loob niya. Meron nang nagpapatotoo sa pagkabuhay ng mag-uli na maluwalhating iglesia na pinapangaral ang mabuting balita na mayroong patotoo. Malapit na ang wakas. Amen po ba? Amen. Kaya po, ang napaka-dakila ng imbitasyon ay paunlakan na natin. Amen. At ito po hindi na uulitin sa inyo. Dahil once lang po ito ipapangaral sa social media. Pero ito po ay may karakter na everlasting yung karakter habang dito tayo sa mundo. Ito po ay patuloy namin gagampanan at itatayo na ipapahayag namin yung kabutihan at kagandahang loob niya sa pangalan ni Kristo Jesus sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, nationwide, worldwide, upang marinig na yung tinig niya na ipinapangaral na yung kabutihan niya at ayaw niyang mapahamak ang sino man sa balat ng lupa sa ibabaw ng mundong ito. Amen po ba? Kaya po, sino man yung nakakapakinig o nakakapanood, bulay-bulay natin at isipin natin sa ating puso't isipan yung napapanood nyo na paniniwalaan natin. Amen po ba? Dahil tayo rin na magdidesisyon dito. Dahil ang regalo sa atin dito, kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Ngayon, huwag tayong maiiya sa pamilya natin. Turuan na rin natin yung mga anak natin at apo natin ang kaligtasan kung paano tayo tingin sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Tumayo na rin tayo mga
mga karal ng ating sambahayan, ang Diyos ay pag-ibig, transparent po siya. Wala siyang itinatangin. Palakihin na natin sa katuwiran ng patotoo yung ating mga anak, yung ating mga apo. Yan yung responsibilidad ay binigay sa atin, kaya tayo naging tao eh. May aalalahanin tayo kung lumalang sa atin sa panahon ng kawakasan. Tayo yung katuparan doon sa Genesis chapter 1, verse 26 to 27 eh. Na lumalang siya ng katulad niya sa pangalan ni Kristo Jesus na lahat ng maniniwala sa ating tagapagligtas na saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli, tayo yung bayan niya, tayo yung bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng kanyang katwiran. Tayo yung nilalang niya, kawakis ng kanyang buktong na anak. Amen po ba? Amen. Na alam natin na siya rin ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng gumaganap ng patotoo na iglesia ng banal ng bundok ng sayo, ng dalisay na relihiyon na nakatala na sa langit ang pagpupulong dito sa sanlibutan, na sa paniniwalang espiritual, na transform tayong lahat at ikinomber tayong lahat. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo yung may commitment, yung merong obedience na tinutupad. So napakalalim ng hiwaga sa mga pantas na itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya po, hindi madaling makamit ang pangako. Kaya magbabata tayo ng pagtitiis. Pero kayo matakot sapagkat ang pinirigalo sa atin dito yung buhay na walang hanggan. Yan naman eh, lahat ng dumadating sa mundo ay lumilipas. At yan eh, mga babala. Ano ho? At nakikita nyo na yung mga babala na umiikot ang salot sa buong mundo. Kaya hindi na bago. Kaya tayo ay ginigising at iniimbitahan upang magising na tayo sa katotohanan sa panahon ng kawakasan. Lahat to ng relihiyon ngayon ay parimisado. Amen po ba? Amen. Nagkaroon ng komplikado sa virus na salot na dumating. Lockdown. Pero ang kabutihan ng Panginoon Diyos at ang pag-ibig niya, ang kagandang loob niya sa lahat ng mga tao, 2 o 3 nagkatipon, naroon siya sa ating kalagitnaan. Tinutupad natin yung katuwiran ng ating Redeemer. Tinutupad natin yung katuwiran ng patotoo ng ating Savior. Amen po ba? Siya yung shelter na kinakanlungan ng ating pagkilala at paniniwala. Amen po ba kayo? Amen. Ang buhay na walang hanggan, may patotoo sa puso natin na pinaniwalaan tayong hula na nangyari, natupad ang hula na sinaksihan ng mga bangal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga bangal na propeta, meron tayong pinaniniwalaan nangyaring hula. Amen po ba? Naramdaman nyo yung sakto tayo sa timbang? Sakto tayo sa sukat ng paniniwala? Kasi may sinubaybayan tayong hula eh. May sinabi ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nangyari naman yung hula. At meron namang pinatunayan ng mga banal na apostol na yung hula ng mga banal na propeta ay nakasama ng mga banal na apostol, yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na nakausap nila, namasdan nila, nahawakan nila. Di po ba yan ang ipinapahayag ng mga banal na apostol sa atin na mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan? Di ba yan yung napakadakilang tungkulin natin bilang tao na paniniwalaan natin at tutuparin at ipapahayag natin ito sa buong mundo na ang Diyos ay pag-ibig? Wala siyang itinatangi eh. Kaya po wala nang diskriminasyon ang imbitasyon niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo eh. Ito na po yung inihain niya na yung aklat ng buhay sa buong mundo. Bukas na po ang pintuan ng kanyang kaharian na ipinapakaral na ang kanyang kabutihan sa lahat ng mga tao sa pangalan ni Kristo Jesus sa buong mundo. Kaya po matitiyak natin ang kaligtasan, may patotoo tayong paniniwalaan. Ang naniniwala sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Ang hindi naniniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi naniniwala sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Verse 11, at ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Nasa Kanyang anak pala ang buhay na walang hanggan eh. Amen po ba kayo? O di nakilala natin yung kanyang anak na espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya tayo saksi sa pagkabuhay niya maguli. Nangyari po yan, nahayag po yan. Pinatunayan po yan sa lahat ng mga iglesia
na idinalangin niya sa kanyang Ama ang lahat ng mga iniimbitahan na magiging participant ng ating tagapagligtas, na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto, magpapatotoo po tayo, kaya tayo saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba, people of Zion, nationwide, worldwide? Kaya nang bilin din kay Apostol 1 John chapter 2 verse 27, hindi tayo pwedeng turuan ng mga lilitaw na nagpapanggap na isinugo ng mga bansa eh. Amen po ba? Kasi sinabi ng ating tagapagligtas sa mga panalalaga, di maraming lilitaw sa kanyang pangalan, di maraming paparito. Gagamitin yung pangalan niya sa pangangaral. Kaya ang tunay na ministro natin yung ating tagapagligtas na gumawa ng tipan na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Siya yung naghahangin ng buhay sa atin lahat eh. Wala siyang itinangi. Pero ang pinanalangin niya, yung lahat ng iimbitahan niya na mananalig sa kanya. Yung lahat ng magpapatutuo, saksi sa pagkabuhay na maguli, ang iniimbitahan niya sa hapunan, na tayo yung kumakain ng espiritual na pagkain, tayo yung gumaganap, tayo yung nagsasagawa, tayo yung kumikilala sa kanya, tayo yung pinaganda niya ng pagkain na espiritual, at tayo rin yung babaeng malinis na inihanda niya, nakasintahan niya, nababalikan niya, na naghihintay dito sa muli niyang pagparito. Kaya may dalisay na relihiyon na babalikan siya, na ang pangalan ng dalisay na relihiyon na gumaganap dito sa sanlibutan na inaalala yung kamatayan niya sa krus at yung muli niyang pagkabuhay, tayo yung nakarecord sa langit na banal na bundok ng sayo na naghihintay sa muli niyang pagparito ng mga individual na iglesia na mayroong relasyon na nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Klaro-klaro na po itong tinig na lumalabas sa banal na bundok ng sayo. Ang pangangaral po ng mabuting balita sa banal na bundok ng sayo, inilagay ang tanda. Nakikilalanin natin, yan po yung buong sikap na ginawa ng Panginoon Diyos na yung tanda sa bundok ng sayo, ipapangaral ang mabuting balita. May tanda tayong paniniwalaan na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Nakuha niyo po yung specific na tanda kung saan inilagay. Sinabi kanina ng Panginoon Diyos sa buong Isaiah chapter 8 verse 18 eh. Amen po ba? At siya yung magiging kadungan ng kanyang bayan eh. Yung mga nadadalumhati, yung mga nalulungkot, yung mga napipighati, yung mga minamata, yung mga pinagtatawanan, yung mga iniinsulto dahil sa pananalig sa Panginoong Jesucristo. Tayo yung nadadalamhati na kanyang bayan eh, na ang kalungan natin eh, yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Di ba sa iyo tanda na ginawang sikap ng Panginoon Diyos sa banal na bundok ng Sayon? Ano nga ang sasabihin ng mga isinugo sa lahat ng mga bansa? Meron po ba silang sasabihin, hindi ang Panginoon Diyos ang nagtayo sa ating bawat isa? Itinayo tayo sa pamamagitan ng pagkilala at paniniwala sa kanyang buktong anak na si Kristo Jesus. Saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Di po ba may pinaniniwalaan tayo, kaya tayo napanatan? Naghihintay tayo mga bagay na di natin nakikita? Amen po ba? May hinihintay tayo. Kaya ngayon, kung marinig nyo, yung tinig niya, paniwalaan natin. Upang tayo mapanatan, mapayapa na tayo, meron tayong iniintay ng mga bagay na hindi natin nakikita na mangyayari sa atin. That is faith. Di ba kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. Kaya sinabi niya sa atin, hindi tayo mapapahiya eh. Napakaraming pangako sa atin sa 1 John chapter 4, verse 17. Sa Colossus chapter 3, verse 4. Tayo rin yung mabangong samyo at hain dahil tayo yung bunga sa pagkapanganak. Ang nagbubunga yung ating tagapagligtas, lahat na maniniwala sa kanyang magpapatotoo ang naging bunga. Amen po ba? Amen. Dahil siya po ang panganay sa mga patay. Siya ang panganay sa makasalanan sa sanlibutan. Ngayon, kung siya nagbubunga, tayo naman yung mga inimbitahan niya, tinawag niya, pinili niya, nagtinayo niyang kaharian. Di ba tayo yung mabangong samyo at hangin at amoy? Dahil tayo yung bunga ng panganay sa mga salanang sanlibutan. Kaya mabango yung panganay, espiritu na yung panganay. Kaya tayo mabangon dahil sa pagparito niya, magiging espiritu rin tayo patulad niya. Amen po ba? Amen. Yan po yung Hebrews 11 verse 1. Yan po yung paniniwala natin na
ginawa niya na pinaniwalaan natin. Amen po ba kayo? Amen. Kaya hindi tayo pwedeng turuan ng maraming lilitaw na nangangaral sa sanlibutan dahil talagang merong gumawa ng tipan na paniniwalaan natin. Amen po ba? Merong nag-alay ng buhay sa kanyang mga tupa. Iginawa tayo ng walang hanggang karakter na tutuparin natin habang nag-iintay tayo dito sa mundo. At siya rin ang nagselyo sa iyo at sa akin. Siya rin ang nagsilang sa iyo at sa akin sa paniniwalang espiritual. Dahil kung hindi tayo sisilang sa paniniwalang espiritual, kailanman hindi tayo pag-aarian ng Panginoon Diyos. Ngayon, tayo isinilang niya sa paniniwalang espiritual, paniwalaan natin, kilalanin natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto, nagkaroon ng pagsilang, tumatahan ang katuwiran ng patotoo ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa puso't isip natin, bawat individual na iglesia na kanyang sambahayan na itinayo na nakatala sa langit ang pagpupulong dito sa sanlibutan. Recorded in heaven ang iglesia ng banal na mundong mensahe. Sa lahat po ng sasaksi pagpapatotoo, binibigyan na tayo ng confirmation of faith, may security of faith na tayo, may obedience of faith na tayo, nakapag-repent na tayo dito automatically. Nalaman na natin kung alin yung pagsisisihan natin na walang kabuluhang aral na sanlibutan. Kundi buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at buong kaluluwa na natin ititiwala yung ating paniniwala sa ating tagapagligtas, sasaksi na tayo sa pagkabuhay niya magulit. Amen po ba? Nakakilala natin ang ministro ng mga ministro, ang hari ng mga hari, ang hukom ng mga hukom, ang author ng mga author ng ating paniniwala. Amen po ba? Amen. That is the household ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na lahat na sumaksi tayo sa bahayan niya. Maliwanag yung hindi na tayo pwedeng turuan ng lilitaw ng mga bula ang pangaral. Amen po ba kayo? Amen. So, sabi ni Apostol Pedro, tayo yung pinili niyang bayang sariling pag-aari na ipinapahayag natin yung kaluwalhatian ng ating tagapagligtas na nahabag sa atin, naawa sa atin, pumili sa atin, tumawag sa atin, naghalal sa atin na isang matibay at matatag na kaharian na di makikilo sa paniniwalang espiritual na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bukod na sa atin. So, magpo-closing na po ako, dadaan po ako sa Revelation chapter 22 verse 7. Ano po sabi nung nag-iimbitasyon sa atin? Nag-iimbita sa atin lahat. Nasa liksikin ninyo sa banal na kasulatan na ang kaligtasan may patotoong paniniwalaan. At iniisip natin yan, na ang kaligtasan may patotoo tayong binilalangin ng paniniwalaan. Ang katapatan natin hindi na tayo maniniwala pa sa ibang mga paglulungkot dito sa sanlibutan. Ang katapatan isa lang ang Diyos ang tunay natin nakilala, yung tumawag at pumili sa atin, espiritu, walang tamang, walang mga buto. May tatak tayo ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Ano sabi sa ating lahat ng mga iniimbitahan na katulad ng tao na nag-iintay din ako, dadatnan akong faithful and wise servant? Ano sinabi niya sa iyo at sa akin? Na habang tayo nagdiriwang ng araw ng Sabat, namingilin, ito yung araw ng Pasko, ito yung Easter Sunday, ang Panginoon ang hari ng Sabat, ito ang kaarawan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, ito yung Year of the Lord sa mga tagapagmana ng kanyang pangako. Ano sabi niya sa atin? Kaya tayo nagdiriwang, malaya na tayo sa pasimulang araw ng sanlibutan, hindi na tayo sa klaw niya. Hindi siya na namamahala sa atin. May sinabi siya sa atin sa pagtitiis natin, sa pag-iintay natin, na ano man yung nararanasan natin, kapigatian at kalungkutan dito sa mundo, patuloy pa rin natin ginagampanan yung tungkulin iniyatang sa atin, na ipinapahayag pa rin natin yung kanyang kagandahang loob, yung kanyang kabutihan, yung pag-ibig niya sa lahat ng tao upang ito'y maahasik, na pakikinabangan ng marami, na sino man yung mamumulat at mabubuksan ng unawa sa espiritual na paniniwala, bahagi na ng kanyang sambahayan. May hinihintay na tayo na sa muli niyang pagparito. Alam natin na bahagi tayo ng banal na bundok ng sayo na naghihintay sa muli niyang pagparito. Kaya siya babalik, may babalikan siyang kaharian na maalala ng kanyang katuwiran na nagpapatutuo sa pagkabuhay niya maguli. Ano ang sabi niya sa iyo at sa akin?
sa pagdiriwang natin ngayon na siya ang nag-imbita sa iyo at sa akin. Katulad nyo rin po akong nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito na kung tanungin ako, meron po akong ginampanan, meron akong pinaniwalaan. Haharap ako sa Kanya, nasasabihin ko na pinahayag ko yung kabutihan at pag-ibig mo sa lahat ng mga tao na walang bayad. Yan po yung napakadakilang tungkulin ng tao. Kaya po, magkaisa tayo ng paniniwala. At sabi ko nga kanina sa inyo, magkakaisa tayo ng doktrina ng paniniwala, iisang katawan lang tayong lahat, bagamat marami tayo na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tilaga, pakikinggan tayo ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Cristo Jesus. Pipigilin niya ang salot sa bansang Pilipinas at magnonormal ang mga Pilipino dito sa bansang Pilipinas. At yung mga namamahala ng ating bansa, isama natin sila sa panalangin upang hindi na mag-suffer ang bansang Pilipinas ng matagal. Amen po ba? Pag sinasabi natin may relasyon tayo, kilala natin yung pinaglilingkuran natin na espiritu, walang laman, walang mga buto, kaya saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Hindi natin siya nakikita, pero gumawa siya ng saligan na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Pero tayo nakikita niya, pero siya hindi natin nakikita. Naririnig niya tayo. Pinagbubulay-bulayan natin, nagse-celebrate tayo. Easter Sunday, inaalala natin yung kamatayan niya on the cross at muli niyang pagkabuhay. That is Easter Sunday. Ito yung selebrasyon ng mga banal sa panahon ng kawakasan. Nakikita niya tayo. Napapakinggan niya yung may mga relasyon ng mga tapat na napupuot sa walang kapuluang aral ng sanglibutan. Ano sabi niya sa atin, mga kapatid at kaibigan? Mapalad yung mayroong tinutupad na naghihintay tayo na klaro naman na ibinibigay sa atin yung maunawaan natin yung kabutihan niya. Amen po ba? Amen. Na may katiyakan tayo sa paghihintay sa muli niyang pagparito dahil sinabi niya lahat ng tatawagin niya hindi mapapaya sa muli niyang pagparito dahil kung ano yung kanyang larawan, ganun din ang magiging larawan natin lahat. Amen po ba? Amen. Di po ba napakapalad natin na maunawaan natin na kaya natin tinutupad at kaya tayo nagdiriwang ng araw ng Sabat? Ang Panginoon ang hari ng araw ng Sabat. Ito na yung taon ng Panginoon may tumutupad na ng patotoo Nakarecord pa sa langit banal na bundok ng Sayon. Kaya ngayon maraming nagpapahayag na Sayon sila pero nasa iba silang relihiyon. Ang Sayon po na tinatawag na mga iglesia, yung mga meron talagang matibay at matatag na relasyon, hindi na po dumalago sa ibang relihiyon. Amen po ba? Amen. So ano sabi sa iyo at sa akin? Pakinggan natin mabuti, unawain natin, bulay-bulayin natin. At kung maunawaan na po natin ito, kabiling-bilingan po ito, na talagang pakaingatan na natin yung tipan niyan at may kabuluhan ng pagtawag natin sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Cristo Jesus dahil ginaganap na natin ang hula ng mga banal ng propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol na katuparan ng hula ng mga banal ng propeta. Amen po ba? At narito ako ay madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Ano po sabi niya sa iyo at sa akin? Madali na siyang pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Di po ba mapalad tayong tinawag at pinili niya na may tutuparin tayo ng hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol? Ang lahat ng mga pangyayari? Amen po ba tayo? Amen. Di po ba mararamdaman natin, maunawaan natin, sakto tayo sa paniniwala? Wala tayong pinaniwalaan ng mga literal na bagay, kundi ang pinaniniwalaan natin may hula na sinubaybayan na pinatunayan ng mga banal na apostol na tayo ang mga pantas na isinilang sa katwiran na nagbabalik ng maraming katwiran sa pagkabuhay niya muli. Amen po ba? Amen. So maraming pong salamat mga kapatid at kaibigan, mga minamahal namin kapwa iglesia, na ito na po yung panahon ng kawakasan na tayo inire-restore na dating nag-iba. Patuloy po natin unawain at talagang ilagat na natin yung ating buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Napaniwalaan na natin yung ating tagapagligtas at tayo
sinelyuhan niya ng patotoo na lumalabas na sa labi natin yung katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin ng ating tagapagligtas, na may mga relasyon na tayong lahat. Siya gumawa ng katwiran upang magkarelasyon tayong lahat. Siya gumawa ng katwiran upang magkaroon tayo ng commitment lahat. Siya gumawa ng kaparanganan upang maunawaan natin na makapag-repent tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Sa lahat po ng mga partakers at participants na nakapanood ng mensahe ng Iglesia ng Banal na Bundok na Zion, patulan niyo rin po akong tao na naghihintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito, na datnan na mayroong napakadakilang katungkulan na ginawa ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na pinaniniwalaan tayo lahat. Sama-sama po tayo maghintay na datnan tayo mga tapat at mabuting katiwala. God bless, people of Zion, to all participants, to all partakers. Binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaanting lahat. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. God bless, people of Zion. Amen, amen, amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, ating purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo, sapagkat sa atin ngayon, mga kapatid, patuloy na nahanda ang kanyang katwiran upang tanggapin natin ang dakilang puso, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya patuloy tayong umawit ng may buong kagalakan, ipahayag natin sa buong mundo ang ating dakilang hari na nahayag sa ating puso at isipan. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin, mga kapatid, salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Purihin natin patuloy ang dakilang Diyos Ama na umibig at humilang sa atin. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo, tunay nga na dinatnan kami ng kahabagan ng awa ngayon sa panahon ng kawakasan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ayon sa mga bagay na nasusulat ay patuloy mong pinagtitibay sa aming puso at mga pag-iisip na tunay nga na kami na iyong bayan, na iyong banal na bundok, ang iyong kandungan, ang panggagalingan ng mabuting balita na mahahayag sa buong sanlibutan. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy na ang mga banal na tatawagin mo sa panahon ng kawakasan, tunay nga na binigyan mo ng dakilang katiyakan na sa aming pagsampalataya at pananahan sa iyong banal ng katwiran, tunay na nahanda sa amin sa sangkalangitan ang banal na tahanan kung saan ang bawat isa sa amin tunay na pupuspusin mo ng kaligayahan, tunay na ang aming pagbubuntong hininga ay papawi, sapagkat ikaw, O Diyos, na mahabagin sa lahat at umibig sa amin, ikaw ang naglaan sa amin ng tahanan sa sangkalangitan. Kami, Panginoon, ay patuloy na naglulumagap ng aming buong pagtitiwala na sa anumang pamamaraan, ikaw, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ang may kapangyarihan na tawagin ang aming mga kapatid at mga kaibigan upang sama-sama kaming magpuri at lumulanghati sa iyong banal na pangalan. Patuloy namin itinataas ang dakilang pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa iyo
sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon at tagapagligtas ng lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi namin. Amen. 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 The Lord. Oh. Tama.